binago ni Lord yung mindset ko, pati yung puso ko. So tinanggal ni Lord lahat ng pride, ng yabang. Kasi dati mayabang ako eh. So it's just my therapy. At ayun na nga, bumiyahe tayo from Isabela to Manila para to attend Faith in the Digital Age kasama ang mga content creator natin, mga Kristiyano. Siyempre inagahan natin dahil excited tayo at ayaw nating mahuli. Estimated na sa 100 plus ata kami. At masaya yung mga tao kasi meron kaming surprise guest, si Mr. Joros Gamboa. Guys, pakinggan nyo yung mga testimonies nila. Hello, sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Manoy. Okay lang po ba malaman ko kung sino dito yung mga followers ko? Pataas lang po ng kamay. Sige, huwag po kayo maya kasi bibigyan ko 1,000 yan eh. Ay, ako. 1,000 pa eh. Ayan, so ako po si Manoy, konting throwback lang bago ako maging vlogger. So nag-start ako pandemic po. So ako yung typical na kabataan na talagang rebelde sa magulang. So nung kabataan ako, talagang malakas ako mag-inom, malakas ako mag-yosi, malakas ako mag-marijuana. So talagang tambay ako yung mga yung parang mga gangster sa labas, nagbabarat kami sa mga school. So ganun yung buhay ko. And then naalala ko pa noon, sa sobrang pasaway ko, nasagot ko pa yung nanay ko bago siya mamatay. So yung nanay ko kasi may hika. So hinihika na siya noon, inutusan niya ako na magsaing. Sabi niya, magsaing ka. Sabi, ako, ayoko kasi may inuman nga kami. So nagkabog ako, hindi ko sinunod si mama, tapos nag-inuman kami. Sinundo ako ng kuya ko, sabi ng kuya ko, si mama patay na. So, talagang nadurog ako kasi hindi man ako nakapag-sorry, di ba? Hindi man ako nakapag-I love you, nasagot ko pa siya bago siya mamatay. Pero hindi doon nagtapos, mas nagrebelde ako sa tatay ko naman. So yun, high school days, hinapos ang awa, tapos college dropout kasi lagaw nagkakating. Ninanakaw ko yung tuition ko kasi nga mabisyo ko eh. Lagaw na sa bilyaran, dota, ganyan, bili ng marijuana. Sa school, nagmamarijuana kami. So, lagaw nagkakating noon, naalala ko pa nga noon, parang nalaman ni Papa na nagkakating ako. Exam pa namin yun, parang may nagsumbong sa kanya. So, kinupunta niya ako, sabi ko, ba't ka nagkakating? Exam niyo daw ah. Sabi ko, hindi kasi yung review ko kasi sa exam hindi lumabas eh. Kaya ang ginawa ko, ako na lang lumabas. So sabi ni Papa, huwag ka na mag-aaral. In-stop niya yung sa akin, yung sustento. Tapos doon ako napilitan magtrabaho. Nagtrabaho ako, nag-pandemic naman. Nung nag-pandemic na, syempre boring lahat eh, di ba? Doon ako nag-start mag-vlog. So yun, nag-try ako mag-vlog, unti-unti, nakaka-hit ng million views. Unti ito, dumadaming followers, marami natutuwa. Yung content ko, that time, yung nagdi-deliver ako ng parcel sa maliit na iskinita, sa may hagdanan. Lahat dinideliver ko. Yan, lamesa, upuan, rep, scaffolding. Dinideliver ko yun. Hollow blocks. So, yung content ko lang talagang parang masyado pang blasphemous yung sinasabi ko. Sasabi ko, Diyos ko naman, kaya Dodong! Pag-deliver ka pa ng hollow blocks, pwede ka namang bumili ng hollow blocks dyan sa hardware eh. Pinahirapan pa ako, so ganun. Hanggang sa na-features ako sa Bubblegum, dumami yung followers ko, mas nakilala ako. And then, habang nag-vlog ako, sabi ko, okay to habang kumikita na ako ng pera, nag-full-time na po ako doon sa pag-vlog. And then yun na, napilitan ako na maraming offer eh. So, nag-ako na, pumunta ako ng sugal, online casino. So, nag-pumunta ako ng casino. Sobrang saya ko kasi ang dami pera. Ang dami pong pera sa casino. So, sabi ko, ito na, financial freedom na to. Dami pera eh. Ang dami nag-register eh. So marami akong commission. So, nung nakatanggap ako ng maraming pera, yun na mas naging mabisyo ko. Kasi mabisyo na nga ako dati, mas naging mabisyo pa ako. So yun na, naging mas makamundo ko. So, isa sa pinakamabibigat kong kasalanan, yung lagi ako nasa QC sa mga bahay aliwan. Alam mo yung may malaking glass, tapos pipili kayo ng babae. Ganun. So, and magaling din ng mga security guard dun sa QC kasi alam nila pag first timer ka eh. So, pagpasok ko dun, first time ko magpunta dun sa QC, sabi niya, Sir, first timer ka pa, paano niyo po nalaman? Di sir, kasi sa entrance pa lang nakahubad ka na eh. Sa taas pa po yung sa taas pa po kayo pipili ng babae. Ay, ganun ba? So, ayun ganun yung buhay ko. Lagi ako nasa QC. And, ang nakakadurog sa akin doon, kasi diba, tatabi ka sa ibang babae, tapos uwi ka sa bahay niyo, tatabi ka sa asawa mo. Ayun yung pinaka nakakadurog sa akin. Nasabi ko, bait-bait ang asawa ko, wala namang ginagawa sa akin, bakit
nagagawa ko to? Bakit parang ano, ang sama-sama ko naman sa kanya. So, sinasabi ko sa sarili ko, magbabago na ako, hindi na ako pupunta doon, pero makalipas mga ilang araw, pupunta ulit ako doon. So, hindi ako makawala, kasi parang nataliman na ako ng kasalanan na yun eh. So, hanggang sa, hindi ko namamalayan, mas lalo akong grabe, naging laman din ako ng mga massage na may mga extra service. Naging laman ako niyan. Kasi mga nakakasama ko, talagang mga mga kadyabo na din. So yung iba, mga pamilyado pa. So lahat kami, alam mo yun, talagang naghahanap. Lahat kami, parang alipin ng last. So, dumating sa point na naiinis na ako sa sarili ko kasi gustong-gusto ko makaalis sa kasalanan na yun, pero hindi ko magawa. So, sinisisi ko yung sarili ko, nanditiyo ako sa sarili ko hanggang sa gusto ko nasaktan yung sarili ko. Wala na akong peace, wala na akong, hindi na ako masaya. Kumbaga kahit may pera ka, may sasakyan, kotse, bahay. Pero hindi ako masaya, parang hindi ko ma-figure out kung anong kulang sa akin. Parang hindi ako nasasatisfied sa pera na meron ako o sa buhay na meron ako kasi parang may kulang. So ayun yung yun hindi ko maintindihan. Bakit ganun yung nararamdaman ko. Hanggang sa nag-research pa nga ako nag-research ako paano magkaroon ng peace. Ayan, so nag-consult din ako sa mga tropa ko. Paano ba magkaroon ng peace? Yung mga napagtanuhan ko, hindi rin nila alam. So ang suggest nila, yung mga na-research ko, aatin ako ng spiritual healing. Alam niyo ba yung spiritual healing? Ayan yung kayo, nasa nature kayo, tapos magtitake kayo ng shrooms, yung kaputi. Ayan, so nag-ritual kami sa Laguna, naalala ko sa Laguna. Daming pinaghihigop sa akin. May pinahigop sa akin, sakit sa ulo. Tapos kain kami ng kaputi. Mukha kaming ewan sa nature. Niyayakap namin yung mga puno. Kinakausap ko yung halaman. Yung malunggay, kinakausap ko. Sumasagot din. Sabi ko, baka nakakalbo ka na ako kasi marami nagbubutis dito eh. Kinukuha nila kung pagatas daw eh. Sige, kukuha din ako. Nagtitinola kami. So, kumano pa ako bumibili pa ako ng yung mga crystals. Crystal for protection, crystal for healing, crystal for power, crystal for calm. Lahat ng crystal binili ko. So, yung crystal na yun, nabattle pa ko kasi kahit kong dalang, bigat sa bulsa, nahuhubahan na ako eh. And magagamit mo yung crystal for protection kasi pagka inaway ka sa labas, mapatay mo ng crystal eh. So ganun. And na-realize ko, walang kwenta lahat yun. Panandalian lang, walang kwenta lahat yun kasi parang ka lang parang nag-hallucinate ka lang, alam mo yun. So, kalmado ka kasi nasa influence ka ng shrooms ng drugs na yun eh. Pero at the end of the day, babalik ka ulit sa reality na sisisihin ulit yung sarili mo, wala ka ulit peace, hindi ka ulit masaya. So, para masustain mo yun, kailangan mo ulitin. So, hindi ganun. Sabi ko, yoko niyan, walang kwenta yan. And then, dumating sa point na ini-invite na ako ng asawa ko. Kasi yung church na pinag-atinan niya, halos malapit lang, katabing bahay lang halos. So, almost 1 year ako ini-invite ng asawa ko sa church. Sabi ko, yoko dyan. Ang papadoy ng mga tao dyan eh. Kumakanta kayo, mga nakataas yung kamay, kayo, na-hold up? Mga ganyan. Sabi ko, yoko dyan, wag mo ko isama dyan. Hayaan mo lang ako sa ginagawa ko. And then, hindi ko alam, unti-unti na pala, pinagpipray pa lang ng asawa ko, pinagpipray ako ng asawa ko. And doon sa subdivision namin, kilala ko na vlogger. So, lahat ng mga nasa church, pinagpipray pala ako na makapagsimba. So, hindi ko alam na ganun pala. So, unti-unti, parang may something sa akin na nakakatambay na ako sa mga content creator na nagsishare ng gospel. Yan sila, Kuya Jericho, yan si Kuya King. Lagi ko sila napapanood. And natatambayan ko na, dati ni-scroll up ko yun, ngayon natatambayan ko na. And medyo may dating. Sabi ko, ayos medyo may kuhuta to. So, doon pala, na-realize ko, unti-unti, pinapalapit na ako ni Lord doon. And then, ang content, ang creative juice ko, tuwing alas 12 hanggang alas 3 ng umaga. So, naalala ko, parang July 19, Sabado ng gabi, wala akong maisip na content na gagawin, na kalokohan. Ang naisip ko lang, gusto ko magsimba kinabukasan. So sabi ko sa asawa ko, sige magsisimba ako bukas. Ang aga ko nagising, hindi man ako maaga nagigising eh. Sabi ko sa asawa ko, magsisimba ako, sama ko sa'yo. Nagulat yung asawa ko kasi tagal niya ako ni-invite, almost 1 year eh. Di ba? Almost 1 year niya ako ni-invite. Sabi ko, sama ko sa'yo. Talagang nakita ko yung reaction niya, speechless po siya. Alam niyo kung ano sabi niya? Wala siyang sinabi kasi speechless eh. Hindi, speech ko. Speechless na. Tapos, sige, sabi niya, tara, excited kami magsimba. So yun, sabi ko, first time ko magsimba noon, sabi ko, okay to may dating So try ko ulit isang Sunday pa.
So isang Sunday ulit, umatin ako, sakto nun, nabas na, ano ko yung content ni Kuya King. Bumili ako ng Bible nun, New Living Translation. So dumating siya, July 28, Monday. So dumating siya alas 3 ng hapon, nasa loob ako ng kotse. Yun na, sa first time ko magbasa ng Bible, umiyak po ako ng sobra. And sabi nga sa church, bago ako magbasa, magdasal ka. Nagdasal ako, sabi ko, Lord, first time ko magbabasa, sana maintindihan ko to. So sobrang simple na ng dasal ko. Hindi nagbabasa ako sa Book of John. So John, kasi madali lang basahin nyo dyan. Yung ibang Bible book, ang hirap ng Ecclesiastes, Deuteronomy, nakakabulol. So nagsimula ako sa John, madali basahin John. So, simula ako sa dyan, sabi ko, okay, yung gets ko. Hanggang sa, hindi ko naman naya tumutulo na yung luha ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig na hindi ko alam kung anong nangyari sa akin, parang pinukuryente, na umiiyak na ako. And halos hindi ko na matapos yung verse na binabasa ko kasi todo iyak na ako. Alam mo yung iyak na wala ka nang maiyak. So, ganun. So, nung time na yun, nakaramdam ako ng takot kasi yung nabasa ko, talagang nakakatakot din naman eh. So sabi sa John chapter 5, verse 28 to 29, don't be surprised indeed, the time is coming when all the dead in the graves will hear the voice of God's Son. Those who have done good will rise to experience eternal life, and those who have continued in evil will rise to experience judgment. So nabasa ko yun, sabi ko, totoo pala may judgment. Paano na lang kung di ko nabasa yun, namatay ako bago ako magbasa, paano na? Saan ako magdi-deliver? Sa impyerno? Di ba? So, nung nabasa ko yun, nakaramdam ako ng takot. Sabi ko, Lord, thank you Lord, kasi sinave mo ako. Di ba? May promise ka sa akin na eternal life. So, yun yung naramdaman ko, nakakamdam ako ng takot na buti na lang, pinalapit ako ni Lord kasi nalulunod na ako sa kasalanan eh. Di ba? So, dun yung time na tinanggap ko si Lord sa buhay ko. Actually, yung video ko na naka-upload sa Facebook, almost 15 minutes ako umiyak eh. Inedit ko lang kasi ang pangit kung iyak ko ng event. Hindi ko na yung medyo cute ako. So, ayun, almost, and then yun na, parang nahimaswasan ako and talagang naramdaman ko yung pagmamahal ni Lord. And sabi nga, sobrang bilis kumilos ni Lord sa buhay mo once tinanggap mo siya. So after 3 days, sabi ni Lord, baguhin mo yung relasyon mo sa asawa mo. So dati, ang mindset ko, wala akong pakialam sa kasal. Sabi ko sa asawa ko, huwag tayo magpakasal kasi dami ko kakilala, kakasal, tapos nag-iwalay din. So tayo, play safe lang tayo. Wala, nagsasama tayo. Baka mamaya, pag inaway mo ko, kunin mo din yung bahay. So at least wala kang rights. So, ganun yung thinking ko. And then, after 3 days, nag-propose ako sa asawa ko, magpapakasal kami. So, praise God! Kasi, sabi ko, Lord, gusto ko itama sa mata mo. Lahat ng ginagawa ko, gusto ko itama sa mata mo. Sabi ko, yung nag-propose kami, nag-usap ko yung nasama ko, sabi ko, wala muna tayong sex bago tayo magpakasal. So, natiis namin yun. Nagkulong ako sa closet, doon ako natutulog. Sigit ko lang. Parang naka-straight lang, sakto lang ako. So, doon ako natutulog, parang hindi ako matempt na may mangyari sa amin. Kasi, may anak na ako eh. Diba, pag live-in kayo, parang normal na lang yun eh, di ba? So, since gusto ko nga itama kay Lord, parang may conviction ng Holy Spirit ka na huwag mo muna gawin, pansamantala. So, tinis ko yun almost 1 month. And then, September 1 po, kinasal ako. Kasama si Pastor Jordan, so nagkasal sa amin. So, ayun na, mabilis. And then, yun na, nawala na lahat ng mga, yung parang may konsensya na ako gumawa ng kasalanan. Alam mo yung pagkagawin mo to, parang okay lang, parang mapapigilan ka ba na wag mo na gawin kasi hindi na ikaw yun eh. Sabi ko nga sa mga testimony ko, yung mga ginagawa ko ngayon, hindi na ako yun, hindi na para sa sarili ko yun, para na kay Lord yun. So yung Facebook page ko, talagang sabi ko, Lord, etong platform ko sa iyo to Lord, kasi tagal ko nang pinakinabangan to na pansarili ko, why not gamitin ko naman to glorify you, di ba? So patapakan natin si Lord. And then, ayun na, nagsunod-sunod po, testimony ako sa mga iba't ibang churches, yung ini-invite ako nila Pastor Jordan. And then, lagi ko pinag-iayabang kung gaano kabuti si Lord sa buhay ko. Talagang binago niya simula sa sarili ko hanggang sa relasyon ko sa asawa ko sa bahay. Talagang peaceful na. Dati toyoin ako, ngayon suka na lang. So hindi na kami nag-aaway. Talagang parang may peaceful na sa bahay. Sabi din ng asawa ko na dati nahihirapan siya na siya lang yung Christian. Kasi nahatak ko siya eh.
Eh, naalala ko dati, tuwing Wednesday, may 7 p.m. may prayer meeting sila, inaaway ko siya eh. Sabi ko, ba't atin ka dyan? Magluto ka na lang muna. Baka may kainin tayo. Ngayon, ako na rin nag-intro, sabi ko, 7 p.m. May prayer meeting tayo. Iwanan mo na yung mga anak natin. Taka na. Anak ko, di pa naglalakad dun eh. So, ganun ako sabi ko, dati sobrang devoted ako sa content ko. Sabi ko, kailangan may content ako everyday. Pero ngayon, kailangan may devotion ako everyday.